napaka-humble. Actually, talo na ako niyan sa chess. Talong-talo ako na. Nakakatsamba na lang ako sa bandang huli. Saka si Pastor Eloy po'y mahusay, sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang po. Tingnan nyo naman ang nangyari dito. Sa totoo lang, mas tinataas ng Panginoon na nagpapakababa. Focus po siya kami kalat. Mahirap po yung mayroon ka pang iba may karga. Pagka ikay nadi-discourage, medyo nagsasideline ka. Lalo na't ang tao ay alam mong napakahirap palaguin. So, siya po ay talagang tututok talaga. Kaya ang nangyayari, ito po nangyayari. Mas maganda. Iba yung focus Kami po ay kalat. Kami ang may paa at may nakapag-aral ng kaunti. Sa biyaya lang ng Panginoon yun. Kalat po kami. Magulo ang isip namin, kaya hindi kami makafocus. Tingnan nyo, di ba si Pastor Bob? Mahusay po yun, sa totoo lang. Malakas yun. Physically. Pero, di ba? Kalat din Kaya iba yung mga focus, yung nag-focus talaga. Talagang mas maganda ang nararating. Kaya minsan nagsasabi siya, minsan ako'y ganito lang, pero hindi niya naintindihan, mas maganda ang kanyang kalagayan. Kahit na sa paningin ng tao ay ganoon, pero mas nadadakila ang Panginoon. Parang si Apostol Pablo, na sa kabila ng kahinaan, mas lalong nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Dahil ang Panginoon talaga ay mapagbiyaya. So, sa totoo lang, mahusay si Pastor Eloy. By the grace of God po yun. Kami ay mayabang lang. Kaya lalong walang mangyari. Marami mga sideline, kaya nagtatagal lalo. Okay, pero sa biyaya ng Panginoon po ay natutuwa po ako dito talagang hindi ito ganito kung hindi si Pastor Eloy na nagpapastor dito. Mali yung sinasabi niya kung hindi siya daw dito ay mas maganda ito. Hindi po. Nakita na. Di ka? Mga kaklase natin, di ka? Mga kaklase natin, ina-expect natin na talagang mamamayagpag. Dahil malakas, mahusay, di ba? Matalino, pero lalong hindi nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, so bago pa tayo mapalayo, tayo po ay mag-aral na. Nahaba pang pulong Okay, salamat po at ako po ay inyong nabunot sa inyong palabunutan na ako ay magsasalita dito. Mas maraming mahusay, at ako na may sa biyaya ng Panginoon. Nakakatayo sa inyong harapan. At galing din naman sa basura, sa biyaya ng Panginoon. Ni-recycle lang. Halata naman sa muka. Okay, Matthew chapter 5. Ito na rin po yung text natin. Kaya lang ako'y nalito, akala ko'y married men. Hindi ko masyadong nabasa. Married group pala. Kasi sa Good Shepherd, ang pinanggalingan namin pag married, may mga lalaki, di ba? So, mother, yung lay dyan, wala yung mga ina. Pero dito pala, kinombine nyo na. Combined. Kaya kagulo. Hindi, humor lang po yun, humor lang. Para wag kayong antukin. Okay, tayo po tumayong lahat. Para makapagpahinga naman ng upuan nyo. Matthew chapter 5, verse 16. At nais ko pong basahin natin may asin kayo di ba? May salt. Iodized at saka rock salt. Dalawang group So, kaya sasagi ko na yung verse 13 to 16. Sasagiin ko na rin. Okay? Basahin po natin na sabay-sabay. Diba? Nakita na po ba? Yan. Verse 13 muna tayo. Verse 13. Yan. Ang ganda ng monitor ninyo Talaga nakakapangliit pag ako'y nandito Meron doon, kaya hindi ko magkaintindihan kung saan ako titingin. Verse 13, sige po. Ready? Read. Ye are salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing,
but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo muna yung manalangin, bago po tayo magpakalaot. So, let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, it's really a privilege and a humbled Panginoon. O Lord, na ako po ang naatasan, Panginoon, na magsalita sa married group, O Lord, ng God is Able Baptist Church. Salamat sa kabutihan niyo po, Panginoon, kay Pastor Eloy, sa kanyang pamilya. O Lord, sa mga members po dito na talagang tunay na pinagpala niyo po sila. O Diyos, itinaas niyo ng dikawasa, Panginoon, O Diyos. At nakakatuwa, Panginoon, we rejoice sa iyong ginagawa po dito, Panginoon. At tulungan niyo po, ngayong hapon, tulungan niyo nawa ay maging pagpapala ang pag-aaral ng iyong salita. Your speaker is just an instrument of your love, mercy, and grace, Panginoon. Kami po ay wala kung hindi dahil sa iyong habag lamang, Panginoon. It is all by your grace, mercy, and love, Panginoon, sa amin. O Diyos, kaya kami nagagamit, Panginoon. Nawa, pagpalain niyo po ang hapon pong ito, tunay na buksan niyo ang isipan ng bawat isa. Iukit niyo mga katotohanan na aming mapapag-aralan, Panginoon. At tunay na mangusap ka po, O Diyos. Patawad sa aming mga kasalanan, kahabagan niyo po kami. Ikaw po ang magturo sa amin, O Banal na Espiritu. Kayo ang tunay naming guro. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang marunong, ikaw ang matalino, O Diyos. Kami po'y wala pa sa hibla ng alabok, Panginoon. Ang alam namin, dahil mo lang po kung meron man. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikiisa. Ako ba sa totoo lang, hindi makatulog kagabi kung ano ang aking itatitle. Bagamat binasa ko na pauli-uli po na yung text at nagbasa din ako sa aklat ng Efeso. At hindi ko alam kung anong itatitle ko. Kaya sabi ko yung malapit-lapit na lang. Kaya iniba ko naman. Parang engineer ang nagkuha nito kasi difference may quotient pa yata yan. Diba? Subtraction ang dating nito. O mathematics. Po. Kaya ang ginawa ko, a life of difference. Yan. Ginaya ko lang para medyo iniba ko ng kaunti para hindi halata na ng gagaya. A life of difference. Yan. Parang subtraction ang dating nito. A life of difference. Yan. So our text says, we are the light of the world. Ang sinasabi, tayo daw po ay liwanag. But sa totoo lang po, the truth is we are only a reflection of God's light. We are not the origin of life. We are not the source of light. God is the source of light. Amen? God is light. 1 John chapter 1 verse 5. Di po ba? The origin of light. Siya talaga ang pinanggalingan ng liwanag. Sa katotohanan nga, bago ang lahat ng mga bagay, wala pang nilikha, everything is in darkness. Everything is in total darkness. It seems that no hope. Pero nung sabihin ng Panginoon, let there be light, and there was light. Brought to you by Philips? Meralco? Hindi. Brought to you by God Himself. Amen? Ginawa lang ng tao yung mga invento, pero sa totoo lang, ang origin talaga ng light ay walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos na manlilikha. Na nakakalungkot man sabihin, nung ang tao ay maging marunong, tinatanggihan na. At wala na daw Diyos. Pero actually, ang translation noon sa Psalms, the fool had said no to God. Not necessarily, there is no God. Ibig sabihin, yung mga ateista, maniniwala naman talaga sila na may Diyos. Na tinatanggihan lang nila, sa totoo lang. Dahil sila po ay nabalot na ng kayabangan. So, God is our light. The origin of light and the source of light that never fades. Hindi po ito kailanman nagfi-fade o nangihina sapagkat siya mismo ang liwanag. And God reveals it through His Son, our Lord Jesus Christ. He is the exact revelation of the Father. The exact representation of the glory of the invisible God.
Siya po ang tinatawag the true light that John the Baptist mentioned in John chapter 1 verse 7 to 9. Sagiin din po natin ito, pansinin po natin ang ganda ng talatang ito kung atin pong kakatasin sa totoo lang. In John chapter 1, pansinin po natin ito, verses 4, in Him was life, and the life was the light of men. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito yung liwanag ng tao. Man is in total darkness sa totoo lang because of sin. Amen? But because of life, which is the light of God, nagkaroon po tayo ng kamalayan. Nagkaroon tayo ng buhay. So, yung tinatawag na life po dito, light of men, at actually is the life, ang buhay na galing sa Diyos. And the light shineth in darkness, at ito po yung nagliwanag. Kaya nagkaroon po tayo ng liwanag sa buhay dahil ng ating Panginoong Jesucristo, who is the true light. And darkness comprehended it not. Pero nakakalungkot po, hindi po ito napapag-unawa ng sanlibutan, ng mga nasa kadiliman pa. There was a man sent from God, may nagpatotoo, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light. Siya po ang nagpatotoo sa liwanag na ito dahil siya mismo ay nakasumpong na ito ng liwanag na ito. That all men through Him might believe, upang ang mga tao sa pamamagitan niya ay manampalataya. Sa pagkakita sa liwanag na ito yung buhay. He was not that light. Hindi siya mismo ang liwanag, but was sent to bear witness of that light. Siya lang po ang forerunner, tagapatotoo ng liwanag na ito. And who is the true light? Verse 9, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. So who is the true light? Sino po ang tunay nating liwanag? It is the Lord Jesus Christ. He is our true light na sinasabi ni John the Baptist na kanya pong inihanda ang daan para ang tao ay maniwalagan na nasa kadiliman. Now the question is, how do we live a life of difference? Paano po tayo mamumuhay nakakaiba bilang mga liwanag sa sanlibutan ito? In spite that we were living in a corrupt, confused, chaotic, and covetous world. Ang mundo po natin tinitiran ito ay napaka-corrupt. Kitang-kita naman sa gobyerno. Obvious ba? Nakakalungkot po yung ating gobyerno, di po ba? Matindi po. Ang pinag-uusapan pa lang ay flood control, ay malala na. Trilyon na, ilang tao lang nakikinabang. Hindi pa kasama po dyan ang kalsada. Hindi pa kasama ang tulay. At saka yung mga government building. Na yan daw po dapat pala yung mga tinatawag na sinasabi sa barangay natin. Yung mga clinic, ano nga yun? Ano nga po yun? Yun, health center, dapat daw po yan, mga 3 palapag yan. Pero ang nakikita natin, 1 palapag lang, kaliit pa. At may mga project na ospital, ang kinauuwian, lying in na lang. So nakakalungkot po, tumaas ang gasolina. Amen? Nung ibinaba, 10 piso, 6 na piso, pero ayaw magbaba pa ng mga gasoline station. Magbababa naman sa pilitan yon, 2 piso, pinakamataas na piso. Pero bago magbaba, bibilang ka muna ng ilang linggo o ilang buwan. Kung ako po ang mag-iisip, kung nasagay lang sa isip ko, dapat po nakabalik na sa normal sa dating presyo. Pero ayaw nilang pabalikin sapagkat gusto talaga nilang kumamkam ng maraming salapi. And that is covetousness. Yan po ang mundo nating itong ginagalawan ngayon. Nakakalungkot man isipin. Pero ang tanong how do we live a difference? A life of difference. Amen. Number 1, we need to work and walk in the light. Maliwanag po yung ating talata. Amen? Balik po tayo sa Matthew. Anong sabi? We are the light of the world. Ye are the light of the world. Dahil tayo po ay naging nabahaginan ng liwanag ng Panginoon, naliwanagan na, ang sabi dito, tayo daw po ay liwanag, ilaw ng sanlibutan ito.
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Ang isa pong bayan na nakatayo sa bundok, alam niyo po, hindi po pwedeng may itago ito dahil ng mga liwanag. Dahil ng mga ilaw. Amen? Neither do men light a candle and put it under a bushel. Hindi rin tayo magniningas daw ng isang kandila at ilalagay natin doon sa taguan, sa takalan. Kundi inilalagay talaga doon sa lagayan ng kandila, but on a candlestick. Anong purpose? That it giveth light unto all that are in the house. Para magbigay liwanag daw po ito sa buong bahay. Ito po ay, kung pag-aaralan talaga natin, this is a metaphor na gusto ng Panginoon talaga, tayo po ay maging liwanag ng sanlibutan ito. Not necessarily lang sa atin kanya-kanyang tahanan, kundi sa buong, ang sabi dito, in the world, sa buong mundo. Pero nakakalungkot na may mga Kristiyano sa panahon natin na they love darkness rather than light. Ang mensahe ko kanina po ay the true light. Parang kamag-anak din ang mensahe ngayon. Dahil nakikita ko po, ako'y nalulungkot talaga sa marami doon. Nagko-construction kami ngayon. Ako'y parang trumpo na akong o-order. Ako'y nagkukuhan din. Nahalo din ako, nagbabibrator din ako. Kaya alam nyo, nakita na naman sa mukha. Talagang babad din sa init. Alam nyo po, talagang napakahirap may construction. Tapos sabay-sabay ang schedule. May nahingi pa ng schedule na may birthday, gustong puntahan. Hindi ko na napuntahan kahapon. Naalaala ko'y tapos na. Alas 12, nag-iimbita. Yung aming dating kliyente ko po yon na salamat sa biyaya ng Panginoon kung bakit po tayo may mga vibrator ay galing sa Kanya, pinahiram. Kung bakit po tayo may mga gamit doon, mga wheelbarrow, napapadali ang trabaho kahit iilan na nagawa dahil po may tao na Kristiyano din po, napakabuti. Pero kaya nalulungkot ako kaya hindi ako nakadalo sa kanyang birthday. Nag-celebrate po dyan lang sa SM sa Max. Kaya lang talagang grabe po na may kaibigan din kasi mayroong nagbigay ng mga kulang na kami kasi sa kahoy. Kaya yung mga kahoy nyo dito, baka pwede yung tagtagin na doon, ilipat nyo na doon, para mailagay natin doon. Nagkulang na po kami. At habang ako'y nag-iisip, sabi ko'y bibili na naman ito. So paano naman si sweldo? Binabalansi ko lang po kasi. Meron kayo dyan? Ay, salamat. Pa-deliver nyo lang doon. May habal-habal ba kayo dyan? Ayos na sa yun. Baka may mga extra kayo dyan. Yan. May kaibigan po kami na nasa abroad, alam nyo, pinagawa yung kanyang bahay na nabili, na ibinenta na uli. Ang daming tira, ay ako'y tuwan-tuwa. At alam nyo pong ginawa? Pinadeliver pa doon sa aming lugar. Kaya pa-deliver nyo na rin doon. May habal-habal ba kayo dito? Nakakatuwa pagka gano'n na nagbibigay, Kaya alam naman na wala kaming kakargahan. Lang naman itupi mo at lagay dyan sa abansa, hindi na magkakasya yan. Di ba? Hindi naman bagay na kargahan yan at sayang ang tato. I mean, sayang ang upuan, magbubutas-butas. Alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon. Sa kabila ng, alam niyo po, nagtayo po kami, nag-start kami. Ayaw ko pa, sa totoo lang. Dahil sa akin, okay na kami na nainitan doon, kahit sa garahe lang. Kahit mag-rapture po, walang problema sa akin. Ako'y satisfied. Ang problema, ay talaga ang Panginoon ang nagkumilos talaga. Sorry. Alam niyo po, 50,000 lang yung hawak namin. At ayaw ko pa kasi mas priority ko yung paglago ng tao, ay pag-attend lang sa simbahan, pahirapan pa. Sabi ko, tapos magpapatayo tayo? Magyayabang laang tayo. Nako. Ang pag-attend nga mas ganda po actually, ang kaluluwa ang importante Bonus na lang yon para sa akin Pero nung sabi yung kaibigan ko, engineer, hindi, Pastor, kwan yan Naluluwalhati ang Panginoon dyan. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan. Kapag nagtatayo ka ng building, natauhan ako doon. Dahil sa totoo lang, kahit sa garahe lang kami, ulanan kayo initan, okay lang sa akin yun. Titigas ninyo Lumago muna kayo bago kayo bigyan. Amen? Tingga ho kasi. Tingga ang lugar. Bagay sa pangalan. Kaya ganito nangyari sa mga.
Alam nyo na yon. Alam nyo na, napitpit na. Ano? Alam nyo po, sa buhay na ito, we need to have a difference. Amen? Ang sabi po ng talata, ye are the light of the world. Hindi ka maglalagay sa matinong usapan, hindi ka maglalagay, mag-iilaw, magsisindi ng kandila, nang ilalagay mo lang sa takalan o sa taguan. Talagang ito po ay gagamitin mo para magliwanag. At ang buhay natin, hindi po tayo niligtas ng Panginoon para tayo ay maging saved, sitting, and satisfied lang sa loob ng church. At nakakalungkot, araw ng linggo, wala pa. Bakit? Nasa catering. Ang pinahalagaan ay catering. Alam niyo po, meron tayong member doon, siniswelduhan man natin, hindi naman kayang malaki dahil sa labor lang, 500 lang ang bigay ko. Pero alam niyo po, titigil, sa ating construction titigil dahil mas mataas ang bigay sa kanya doon sa catering. Kaya sabi ko, parang gusto ko ng tagtagin. Sabi ko, mas importante pa ba yung kaysa gawain ng Panginoon? Bago pa magbigay ang catering na yan, may ginawa na ang Panginoon sa buhay mo eh. Tapos, hindi ka naman totally pinababayaan. Pakain nga, may 500 naman every day. Ako bigyan ng 500 eh. Ako nga walang sweldo eh. Nagsisweldo po ako, pero ako'y walang sweldo. Ako'y nagpapala din doon. Nagbabibrator ako doon, babad din sa init. Ako pa na-order, parang trumpo ako. Pauli-uli. Ako mag-order. Tapos minsan may maririnig ka pa. Pag ikaw ay nahuli doon sa kwan. Nakakalungkot po talaga, nakakalungkot. Tapos nung nagsimula kami doon, mag-ipon, sabi ko, 20 pesos lang a week. Bay, walang nagbibigay. 20 pesos a week. Alam ko naman, walang kaya eh. Pero 20 pesos, wala pa rin. Pero nakikita ko ngayon, may mga brace. Aso na lang at ang kanyang lola ang walang brace yata sa bahay. At ang alam ko, 50,000 yon. 50,000 ang isang brace. Sabi ko, nagpapabrace kayo, pero tapos wala man lang sacrifice. Samantala, ang nagbibigay po sa gawain natin doon, mga hindi kakilala yung iba. Meron kaming tiyuhin na balita, nakita lang dahil nakukuhan po, nakikita sa Facebook. Alam nyo, nag-donate 100 sakong semento. Dinonate po. Namumblema ako noon, sabi ko, ipaubos na ang semento, nagdadrive ako, maya-maya may tumawag. Sinagot agad ng Panginoon. Hindi kami nahingi. Mukhang nalililis na yata tayo. Haba ang usapan. So, hindi po tayo mag-iilaw ng kandila at itatago lang natin. Let your light, kaya sabi po dito, let your light so shine before men that they may see your good works, that they may see your good works and glorify God, and glorify your Father which is in heaven. So, yung light po dito sinasabi is actually this is a metaphor, symbolic figure. Pag tinuloy natin, makikita natin ang good works. Ang ibig sabihin ng pinapakita dito, yung liwanag po natin, ito yung ating good works. Na dapat makita ng mga tao, na dapat magliwanag. The character of God Himself must be the reflection of our life. God is light. God is good. Amen? All the time. And all the time, He is good. He is righteous and He is holy. It represents His light. Light po, ang light na ito ay tumutukoy po ito sa character po niya. This is only a metaphor na kinakailangan makita sa atin ang liwanag. So in order to have a difference, we must work. Hindi lang po tayo gagawa, ang maglilingkod, magtatrabaho, kundi lalakad din tayo sa liwanag. The classic teaching of the Lord Jesus Christ dito po sa Sermon of the Mount is, makikita po natin, we must be a reflection of good character which symbolizes the light that's shared in us. Na kung paano tayo niliwanagan, binigyan ng Panginoon ng bagong buhay, the light mentions, no metaphor po dito, is the goodness of God that was shared in us, that we must also be shown to others, na dapat nating ipakita din sa iba. Light is actually, kung babasahin po natin ang Ephesians, dito po yan pinakita. It symbols the righteousness and true holiness and goodness.
as a deeper sense, pag tinangnan po natin, a clear manifestation of God's wonderful character that is shared on us upon na receiving our salvation by faith in Christ. Nagkaroon po tayo nito nung tayo po ay naligtas. And this is why the Lord encouraged us to separate from darkness. Kaya ini-encourage na tayo po ay humiwalay sa kadiliman. Ephesians chapter 5, makikita po natin yan. Move po tayo sa Ephesians chapter 5, na niliwanag po dito ni Apostle Paul, na yung sinasabi natin kanina, na ito pong light na ito is actually na the character of God, which is the fruit of the Holy Spirit. Chapter 5 of Ephesians, pansinin po natin yon, na kaya ang sabi ng Panginoon dito, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not therefore partakers with them, with the children of disobedience. Huwag daw nating lalakaran yung kanilang mga lakad, for ye were sometimes darkness. Dahil tayo dati ay ganon din, nasa kadiliman. But now are ye light in the Lord. Tayo po'y nasa liwanag na. Walk as children of light. Kaya lumakad po tayo bilang anak ng liwanag. Ito na, verse 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Ito pala ay bunga ng Espiritu. Yung tinatawag nating goodness na ito. Na ito yung tinutukoy na light dito na dapat magliwanag sa atin. We must live a godly life, a good life, a righteous life, and a holy life which is grounded in the truth of God, in the truth of the Scripture. Amen? Gising ba kaya? Gising ba kaya? Gising na. Okay? So, dito po natin makikita na yung liwanag na sinasabi, na dapat po tayong lumakad sa liwanag at gumawa sa liwanag, magtrabaho na nasa liwanag sapagkat tayo po'y anak na ng kaliwanagan. Na we don't need to have fellowship with the works of darkness. Kailangan po natin layuan. Ang sabi po dito ni Apostle Paul, we need to flee something. Ano yung dapat nating layuan? Verse 3 in chapter 5. Flee fornication and all uncleanness or covetousness. Let it not be one's name among you as becometh saints. Neither filthiness nor foolish jesting, nor foolish talking nor jesting. Yung masamang mga salita, kamangmangan o tinatawag natin yung sobrang pagbibiro. Yan. Minsan, sobrang pagbibiro ay hindi rin pala maganda. Yung jesting, di ba? Which are not convenient, but rather giving of thanks, kundi maging mapagpasalamat po tayo. For this you know that no whoremonger, nor unclean persons, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So, hindi po magmamana tayo. So, we need to flee idolatry. We need to flee fornication, uncleanness, covetousness, kasakiman. At yan po nasa mundo natin ito. Punong-puno po ng kasakiman. Makikita po natin. Ang gobyerno po natin, talagang ayaw, umalis sa pwesto. Talaga naman. Pagka natapos yung term, magpapahinga lang kaunti, maya-maya, babalik na naman. Grabe ang atin pong gobyernong ito. Kaya nasa isip ko, sabi ko, pag nag-uusap minsan, sabi ko, yung pag-asa pala natin, second coming na. Second coming na lang. Hindi sa pagbuto ng mga, kahit sinong butuhin mo na kahit sino, gayon pa rin. Wala rin mangyayari maganda. Kaya ang Panginoon na ang atin pong pag-asa. Antayin na lang natin yung second coming. Nananalangin tayo sa ating government. Habang tayo nananalangin, parang palala pa rin. Di ba? Araw-araw, halos na natin pinapanalangin. Meron po tayong ministry sa barangay, lagi nang ipinapanalangin, pero ang nangyayari, parang hindi tinatalban ang ating gobyerno. From national level, to the local level, to the barangay level, lagi na natin ipinanalangin, pero kinakailangan pa rin panalangin. Kaya second coming na lang yung ating antay. Doon na lang ang solusyon, palagay ko.
At sa atin, to have a life of difference, we need to flee idolatry because it has no inheritance in the kingdom of Christ and of God. We need to reprove the works of darkness. And darkness symbolizes sin. Amen? It symbolizes corruption. It symbolizes carnality, covetousness, na kung saan bumubulag sa maraming mga tao. Number two. Tumatagal na eh. Okay? Hindi lang po kinakailangan natin to have a difference to work and walk in the light, na we need to walk in love. Ito na. Chapter 5 ng Ephesians. Be ye therefore followers of God as dear children and walk in love. Lumakad daw tayo sa pag-ibig, as Christ also hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, ibinigay ng Panginoon ng Kanyang anak, kalain nyo, na bilang handog na susunugin, masamyo, a sacrifice, offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Siya po'y lumakad sa pag-ibig at tayo po ay Kanyang inibig. He loved us unconditionally. Kaya napakahalaga na tayo lumakad din sa pag-ibig. And this is the new law. Yung old law ay yung Ten Commandments na ito ay sinamarize ng Panginoon sa dalawa na lang, di ba? The law of love. Kaya nga sabi ng Panginoon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. This is the first and the greatest commandment. At alam niyo po, hindi mahirap sundin ang Panginoon kapag atin siyang mahal. Amen? Hindi mahirap lumakad sa pag-ibig kapag mahal natin ang Panginoon. It's easy to obey the commandments of God kung tayo po ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? John chapter 14:15, kung hindi ako nagkakamali, if you love me, you will keep my commandments. If we really love God, it's easy to forgive others, even our enemies. At meron yung hardest commandment. The hardest commandment is to love your enemies. Di ba? Ay, yung enemy mo, yung asawa. Yan minsan ang ating greatest enemy, Kaya tama-tama itong ating lesson na ito, couples. Pang-married, tama-tama, magkasama ngayon dito. Yan, magbabati na. So just like God who forgave us even though we are His enemies, di mo ba kaaway din tayo ng Diyos? Parang duda kayo. Romans chapter 5, verse 10. Ayaw nyo, Ayaw nyo maniwala? Gigisingin ko kayo. Romans chapter 5, verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Kalain nyo yun? Tayo ay kaaway ng Diyos dati. Ipinagkasundo po tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. So it takes the death of the Son in order for us to reconcile, to reconnect us to God the Father. Dapat tayo ay diretsyo na doon sa basurahan ng Diyos. Amen? Impyerno dapat tayo, ang bagsak. Pero dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, and God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. At tayo po ay ipinagkasundo. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. At hindi lang po siya namatay dahil sa ating kasalanan, ang maganda nito, siya nabuhay, na maguli para bigyan tayo ng bagong buhay. Amen? Buhay na walang hanggan. Buhay na mapayapa. May kapayapaan sa Diyos. Kaya sabi dito sa chapter 5, verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have the peace of God. Why? Because before, we are the enemies of God. Public enemy tayo ng Panginoon. Kagalit po tayo ng Panginoon. Galit na galit sa atin ang Ama. Ipapataw na ang galit. Anong nangyayari? Sinalo ng anak. Tinalupan ng buhay. Napapanood natin yung Passion of the Christ, di ba? Yung hagupit doon, talaga namang las-las yung likod ng... May mga laman po ng tanggal ang likod ng Panginoon. Halos may internal organ yata nakikita na. Nung siya po'y bago ipako sa krus. Tinalupan talaga siya ng buhay. Para ba sa Kanya? No, hindi. Para sa atin yun.
And yet, parang walang effect minsan sa mga Kristiyano po, ang buhay na ginawa ng, ang sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Binabasta natin ang buhay Kristiyano natin. Amen? Maraming mga Kristiyano, they still love darkness rather than light. Mas gusto pa rin nila ang kadiliman kaysa liwanag. Ha? Ayaw pa rin iwan ang kanilang mga bisyo. Ha? Kaya alam niyo po, pag binalikan talaga natin ang cross, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang kung maintindihan natin at na-internalize natin ito, magtitino tayo. No, dahil hindi basta-basta yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? No, talagang sinakripisyo niya. Hindi pa napapako sa krus, halos maubusan na siya ng dugo doon. Yung ibang laman niya doon, naglalaglagan na nung pinapalo doon ng mga Roman soldier. And yet, hindi po ipinagkait niya. Masaya siyang ibinigay, inihandog yung ating buhay. Ang mga Kristiyano namang iba, masaya pa rin sa kadiliman. Kaya sana makita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabi dito ay walk in love. Gayanin natin ang Panginoon na kung paano siya lumakad sa pag-ibig, ay ganon din tayo lumakad sa pag-ibig. Anong uring pag-ibig? Unconditional love. Akalain nyo, araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw, pasaway tayo. Amen? Kahit ligtas na pasaway pa rin. And yet, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Diba? Nandiyon lagi ang forgiveness. Nandiyon lagi yung grace, ang pag-uunawa sa atin. Inuunawa lagi tayo ng Panginoon. Pero sana, wag naman aabusuhin. Dahil ang Panginoon may napupuno din. Alam niyo po, pag nakikita ko yung Israel, yung gaano katigas, grabe ang grace ng Panginoon sa kanila. Thousands of years, di po ba? They have rejected their Messiah. Namatay na yon yung kanilang mga ninuno na yon. New generation na po ito. Na lumipas, 2,000 years has already transpired. Pero mapapansin natin yung galit sa Panginoon hanggang ngayon. Hindi nila kilala yun. Pero hanggang ngayon, ang tingin nila sa Panginoong Hesus, mabanggit lang yung pangalan ng Panginoon, muhi-muhi sila. Hindi nila naintindihan ang kanilang ginagawa. Hindi nila naintindihan yung sakripisyo ng Panginoon sa kanila. And yet, hindi sila nililipol ng lahat ng Panginoon. Laging extended pa rin yung grace. Amen? Kaya ang idea talaga ng rapture ay para talaga sa church. At ang idea ng tribulation period ay para talaga sa matitigas na ulo ng mga Israelita. Kasi hanggang ngayon, hindi sila manampalataya. Meron naman naliligtas si ilan-ilan. Pero marami pa rin ang ayaw manampalataya sa kanila. Kaya napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos na ito na sana ito ang mag-consume sa atin. Kaya nga sabi nga dito ni Paul, husbands, now we need to love our wives also unconditionally. Yan. Kaya, yung ating minsan greatest enemy, yung ating, alam nyo na, Kaya ang advice dito, sa verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of the Lord. Alam nyo pa, mahirap pala mag-submit talaga sa Panginoon, natin, sa kanya-kanyang asawa din, mahirap dong umibig ang lalaki sa kanyang asawa pag hindi tayo talaga nag-submit, sa takot sa Panginoon. Kaya sabi dito muna ni Paul, submitting yourselves one to another in the fear of God. We need to submit one another in the fear of God. And what is the fear of God? This is the highest form of reverential respect ang pinag-uusapan dito. Kaya kung wala talaga tayong takot sa Diyos, hindi talaga tayo magpapasakop. At ang ating mga asawa. Verse 22. Wives. Binabasa ko lang hindi ako nagpapatama. Wives, submit yourselves unto your own husbands. Alam nyo, pag binabasa ko ito, iniisip ko talaga na ang problema talaga ng kababaihan ay mag-submit. Amen? Kasi ito yun yung sabi Wives, submit yourself. Ibig sabihin, ito yung problema nila. Mahirap talaga mag-submit, lalo na yung marami ng alam. Yan. Di ba ba? Nakapag-aral, maraming alam, di ba ba? Tapos kaya mahirap mapangasawa yung may kwan. O mahirap yun, Mahirap mag-submit yun. Tapos ang lalaki ay medyo, di ba? Medyo butas ang bulsa.
Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Kung paano ka nagsusubmit sa Panginoon daw, ay ganun ka din mag-submit. Kasi symbolism ito eh. Mamaya makikita po natin yan. For the husband is the head of the wife. Yan, ito na. Even as Christ is the head of the church. Yun pala yung idea, kaya dapat mag-submit. Kung paano si Kristo ang ulo ng simbahan, ng church, the bride of Christ, the believers, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So the standard is yung Panginoon pa rin. Ito ay turo ng Panginoon. Hindi ito turo ni Pablo lang. Na kung paano si Kristo ay ulo na dapat mag-submit ang church, ganon din yung idea pala ng mga asawa, babae, sa kanilang asawang lalaki. Amen? This is order in the church and order in the home. Amen? Kasi pag hindi na natin sinunod ito, gulo ang patas. Amen? Ang bahay minsan ay magiging boxing ring. Parang Pacquiao and Morales ang mangyayari. Boxing ring na skwalado. Tataka ka, boxing ring pero skwalado. Sa lalaki naman, ito naman sa atin. Husbands, love your wives. Napansin ko po dito, bakit hindi submit to your own wives? Kasi alam niyo po, pagka tumatagal naman, minsan yung asawa ay, di ba, nag-iiba na rin yung pag-ibig kasi na-divert na. Minsan ang focus na doon sa trabaho, sa pag-provide ng pamilya. Pag-provide sa pamilya, I mean. Di ba? So nadadivert na, kaya pinalalahanan dito ng Panginoon through Apostle Paul na kinakailangan ibigin ninyo ang inyong asawa. And what is the pattern? Even as Christ, ito na naman, spiritual na naman, as Christ also loved the church, na kung paanong inibig ng Panginoong Jesucristo ang kanyang church na minsan ay pasaway at malimit nga'y pasaway. Amen? Dahil may old nature po tayo eh. The church, yan po ay nilinis ng Panginoon, pero mayroon pa rin nakatira dito, sabi ni Apostol Pablo. In our body, that is in our flesh, dwelleth no good thing. Kaya laging may tendency tayo mag-rebel against God. Kaya ang tinuro dito ay love, sabi sa husband. Love your wives even also as Christ loved the church. And this love is unconditional po ito. Na kahit ano pa, mag-tantrums man yan. Amen? Kasi mayroon silang postpartum, may prepartum. Nakakala natin minsan may toyo lang. Hindi yun. Yun ang, akala mo lang toyo, hindi toyo po yun. Suka yun. May prepartum kasi siya. Kaya yung mga balak mag-asawa dito, wala pang asawa. Pag nag-asawa kayo, may prepartum sila at may postpartum. Pag hindi mo naintindihan yan, gulo ang patas. Amen? May menopausal pa yan. Na parang, di ba, parang nasisiraan sila ng bait. Pagka hindi mo yan naintindihan, hindi mo maunawaan sila. Nakala mo ay may saltik lang. Hindi. Chemical imbalance po yun na nangyayari sa loob nila na hindi rin nila maipaliwanag yun. Hormonal imbalance, I mean. May mga hormonal imbalance yan. Kaya mga lalaki, dapat natin maintindihan yun. Amen? Iintindihin mo talaga kung paano tayo iniintindi ng Panginoong Hesus. Iintindihin din natin ang ating mga asawa. We need to love them unconditionally. Kahit sumala na yan sa quality control. Sumala man yan sa timbang. Tumabingi man yan. Na hindi nang katulad sa dati. Iibigin mo yan katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. That is the pattern. Husband, love your wives even as Christ loved the church and gave Himself for it. Na ibinigay talaga ang kanyang sarili. Ganon din pala ang lalaki sa kanyang asawa. Dapat we must be willing to die for our wife. Kaya po kahit pagod na, kahit sa gabi, malimit pa ako napupuyat, alam nyo, pero sa umaga parang hinihila ko ang aking sarili. Kailangan ko mag-drive, ihatid ko siya. Kasi yun ibibigay mo ang iyong buhay sa iyong asawa.
Kasi yun ang sinumpaan mo eh. For better or for worse. For rich or for poor. In sickness and in health. Till death do us part. Problema, sala yung spelling. Pag nagkautang na, kanya-kanya na. Meron po ako nabalitaan niya, nung nagkautang yung asawa. Ang lalaki, nilayuan na, iniwan na. Kasi may nagkautang yung asawa. Hindi po yun till death hanggang sa utang lang. Hindi po hanggang kamatayan po yun, huwag iibayin ang spelling. Marami sa mga tao ngayon mahina sa spelling. Sa mga mag-asawa. Na yung kamatayan ay naging iba na ang spelling. Death na, utang na. Unconditional po dapat yung ating pag-ibig sa Kanya. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Para lalo silang malinis. So napakahalaga ng pag-ibig. Bakit po? Love covers the multitude of sins. 1 Peter chapter 4 verse 8, di po ba? Dahil na pag-ibig ng Panginoon, tinakluban niya ang dami ng ating mga kasalanan. Ang dami ng nagawa natin ng ating kasalanan sa Panginoon. Araw-araw nagkakasala tayo. Oras-oras, marahil, hindi man sa salita, hindi man sa gawa, pero sa isip, may mga sumasagi sa atin. Kaya minsan, dapat po nating basahin itong 1 Peter chapter 4, verse 8. Above all things, have fervent charity, love, unconditional love, the love of God among yourselves. For charity covereth the multitudes of sins. So yung love na sinasabi dito, husband, love your wives, this is unconditional love. This is agape. Na ano man ang mangyari, ma-stroke man yan, wag na wang mangyari. Tumabingi man yan, aalagaan mo pa rin yan. In sickness or in health. Pumuti man ang buhok, mapanot man yan, mamahalin mo pa rin yan. Amen? Na kung paano tayo, nagde-deteriorate din. Habang tumatanda, ay minamahal pa rin tayo ng Panginoon. Ganon din, mamahalin mo ang iyong asawa. Kumulubot man yan o ma-maintain man. Ma-delayed man ang pagtanda o mapaaga, yung premature aging. Dumadami ang guhit. At halos hindi mo na maipinta. Mamahalin mo pa rin yan. Dahil sabi ng Panginoon. And actually, to love God is to hate sin. Pag minahal mo yung asawa, siyempre, kakamuhian mo rin yung kasalanan. Lalayuan mo ang mga kasalanan na alam mong maaapekto sa inyong pagsasama. Amen? And number 3, in order to have a difference, alam niyo po, bahagi din doon, siyempre, as a married couple, napakahalaga po na tayo po ay nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga kaluluwa. We need to win souls for Christ. Amen? Maganda na mag-asawa ay nagsosoul win. Di ba? Hindi lang yung, dala mo na ako dyan, ikaw na lang mag-soul win. Hindi po. Bawat isa sa atin, mayroon tayong responsibility na mag-akay ng kaluluwa. At wag nating iwawala yun. Soul winning is tawag dito, buhay na po ito. It's a lifestyle. Kahit ako'y nagpapagupit, nagsishare. Basta may pagkakataon. Kami ay pupunta ng SM, may dalang trucks, namimigay ng trucks. Halos lahat yata ng security guard doon, nabigyan ko na. Pati yung mga nagbabantay doon. Kapag nadaan po kami. Pag ako'y nagpapahilot din, sa bulag, minsan kausap ko, bulag pala. Sabi ko, may nakita mo ba yun? Sabi, yung pala bulag ang kausap ko. Nga pala, bulag pala. Nakita mo ba sa Bible yung sinasabi ko? Bulag pala ang naghihilot. Alam niyo po, soul winning is a lifestyle. Saan man tayo dalhin, namamalengke, mahilig ako mag-wet market, namamalengke sa wet market. Namimigay po ako doon. Kaya pag natawad ako, pinatatawad ako, alam na ako, pastor. Ay, si pastor. Ayan. Napakaganda po na tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Sa anuman, saan man tayo lugar dalhin, anuman ang ginagawa natin, na magpagamit tayo, pakita natin ang pag-ibig ng Panginoon kahit po minsan nakakaiyamot yung tao. Di ba? Sa totoo lang, nakakaiyamot tayo sa Panginoon.
Pero sinatsaga tayo ng Panginoon. Tinitiis tayo ng Panginoon. Binibiyaan pa rin ng Panginoon. Di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Ha? Na mga ini-enjoy natin ngayon. Karapat-dapat ba tayo? Hindi naman. It's all by the grace of God. Talagang mapagbiyaya lang talaga ang Panginoon. Talaga ang Panginoon ay mapagmahal lang sa atin. Number 3, we must be willing to live unpleasant things. So, in order for us to live a life of difference, we must work and walk in the light, we must walk in love, and we must be willing to live unpleasant things. Dapat yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon ay dapat din nating alisan. Iba pong spelling ng live dito, L-E-A-V-E. Ephesians chapter 5 verse 31, anong sabi dito? Balik po tayo sa Ephesians chapter 5 verse 31 para lalong liwanag ang ating ilaw sa mga biyanan. Po? Ito ang sinasabi. Ephesians 5:31. Ang sabi, for this cause shall a man leave his father and mother. May iiwanan ka. And shall be joined unto his wife. Sa ibang translation, and shall cleave to his wife. And they two shall be one flesh. Silang dalawa ay magiging isang laman. So, ibig sabihin, kapag tayo pala ay nag-decide na mag-asawa, kung may gusto pang mag-asawa dyan, meron kasing delayed ang pag-asawa, di po ba? You need to leave your father and mother, ang prinsipyo ng Bible. Tayo kasi mga Pilipino, we are clannish, di po ba? Ayaw natin minsan naglalagay na lang sunggab, sabi nga sa Batangas, diyan na rin titira, sama-sama na doon. Ay gulo po yan, magulo po yan. Kaya daw si Adan at si Eva ay medyo okay sa kanilang pagsasama, bagamat nagkasala sila. Kasi wala silang biyanan. Kaya ang sabi ng Bible, you must leave ang lalaki, your father and mother, and shall cleave unto your wife. It is a command. Pag hindi natin sinunod yun, gugulo ang patas. Gugulo ang patas. Ako'y wala ng problema kasi ulila na ako sa ama't ina eh. Pero kung buhay pa ang ama't ina mo, kinakailangan you have to. Kinakailangan mo talagang, minsan ay, di ba? Hindi maganda talaga. Minsan yun ang minsan nagseselos minsan yung ina doon sa asawa. Pinagsisilosan pa dahil parang kaagaw pa. Pero kung lumipat na, medyo malayo na, ay talagang napapractice natin yung sinasabi ng Bible. So mayroon tayong iiwanan talaga. And man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife. Now, we're not only to leave our father and mother kapag tayo po ay nag-asawa na, pag yung mga nagpaplano, alam niyo po, may mga tao gustong-gusto mag-asawa pag wala pang asawa. Pero pag nung mag-asawa na, gustong-gusto naman, humiwalay. Nagmamadali mag-asawa, akala yata napakadali mag-asawa, Kadali may buhay asawa. Pero pag naka-asawa naman, ang mga iba naman, namumblema. Gusto naman makakalas. Pero hindi na pwede. Alam niyo po, mayroon talaga tayong iiwanan. At ano pang mga iiwanan natin? We need not only to leave our father and mother, we have to leave also corruption, covetousness. We need also to leave carnality. At dapat nakafocus na tayo sa kanya-kanya, sa ating mga asa-asawa. Amen? We need also to leave the old sinful nature. Halos kasama na rin doon. Kinakailangan natin isuko yan sa Panginoon sapagkat yan po ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mag-asawa. Amen? Mayroon tayong isusuko. And there are ways kasi that seem it right unto a man, mayroong mga daan sa ating paningin ay okay lang pero hindi okay talaga sa Panginoon. Amen? And lastly, praise God, hinapo na tayo. Okay, lastly, be wise to lead our family. As a married couple, bilang may pamilya po tayo,
kinakailangan maging wise po tayo sa pag-lead sa ating mga pamilya. Amen? Ano po sabi po dito? Let us walk circumspectly, ang sabi. Not as fools, but as wise. Saan yan? Ephesians chapter 5, verse 16. 15, I mean. Simulan natin sa verse 13. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Lumakad daw po tayong maingat. Na walk circumspectly is to walk carefully. Dapat po tayo maging maingat sa ating mga lakad, pananampalataya. Hindi katulad ng mga mangmang, kundi katulad ng mga marurunong, redeeming the time because the days are evil. Sapagkat dumarating ang panahong mapanganib. Tayo po ay nasa panahong mapanganib na. For men shall, darating ang panahon, sabi nga ni Paul kay Timothy, in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, lovers of pleasure, lovers of money, lovers of pleasure more than God. Kaya napakahalaga na mag-ingat po tayo. Ma-lead po natin ang ating mga pamilya sa may takot sa Panginoon. We need to allow the wives see that he submit to her own husband, and the husbands to his wife, at tayong mga magulang, napakahalaga din ang sabi, fathers in chapter 6, sa mga anak natin, sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, para pahabain ang buhay. Pero pagdating sa verse 4, and ye fathers, at tayong mga ama, provoke not your children to wrath. So this is leading our family wisely. Amen? But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya maganda, dalhin natin sila sa Panginoon. Pag hindi natin dinala sila sa Panginoon, uunahan tayo ng sanlibutan. Nung hindi pa po uso ang cellphone, hindi pa ako masyado namumblema sa aking dalawa. Pero nung mauso ng cellphone, naku po, grabe na ang struggle. At kinakailangan natin mag-aral lalo ngayon kung paano natin i-deal yung ating mga teenager. Different level na naman yun. Nung mga bata pa sila, parang madali lang. Aruhan mo ng kawayan, medyo papasunod po, pero ngayon, mayroon na silang isip na kanila. Hindi na naari yung ganun. Hindi mo basta-basta pwedeng kunin na agad ang cellphone. Magtatantrums yun. Lalong magagalit. That's why we need wisdom from God. Kaya nga sabi natin, be wise to lead our family. Husbands is the head of the family, as Christ is the head of the church. Ibig sabihin, we are the leaders of our own family. We are the pastor. The husband is the pastor of the family. Tayo nagpapastor sa ating mga pamilya, mga asawang lalaki. Amen? Napakahalaga na i-angkla natin sila sa salita ng Diyos. Na i-focus natin ang kanilang buhay sa Panginoon. Na lagi silang tumingin sa Panginoon. Para ma-lead natin sila na may kaayusan. We must not only love our own wives, we must also protect them, provide for them, and we must nourish them, nourish her, and our whole family. Na kung paano inaalagaan ng Panginoon ang kanyang church, na siya ang head nito, ganun din dapat pala tayo mag-alaga ng ating mga pamilya. We must not only teach our children, kundi let us not provoke them to anger. Huwag natin silang dalhin sa pagkagalit. Bagamat minsan tayo dinadala nila sa pagkagalit. Amen? So I hope na sana po ay may natutunan po tayo. Amen? Biglang lumakas yung amen. Kasi hapon na. A life of difference. Let's work and walk in the light, walk in love, be willing to live unpleasant things, and be wise to lead our family. Let us be wise.
redeeming the time because the days are evil. Sana naging pagpapala po ang salita ng Diyos, ano? At hindi man marahil ganun ka ganda talaga ng ating pagbabahagi, ano? Pero I do believe ang mga talata na ating binasa ay nangusap sa bawat isa sa atin. Tayo po ituming lahat, tayo po manalangin. Let's have a word of prayer. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat,